Sino ba naman ang makakatanggi kapag ganito nga kasarap ang nakaharap sa iyong harapan? Yung mga ganitong klase ng ulam ang hindi mo talaga pagsasawaan. At siguradong uulit-ulitin mo rin ang magluto nito. At wala na nga kung ano-anong sabi-sabi pa at simulan na nga natin ang ating pagluluto. Nagsimula na nga ang anihan ng sibuyas dito sa amin, kaya naman ang dami na naman nga sibuyas dito. At amoy na nga rin ang nangangamoy na sibuyas dito sa paligid. At dahil nga marami na naman nga sibuyas dito sa amin ay nag-iisip nga ako kung anong luto ang pwede kong gawin dito sa sibuyas. Tapos naalala ko nga ang sisig. Ang kaso nga lang ay gipit pa nga ako sa budget ngayon. Kaya naisipan ko nga na gumawa ng sisig na tipid version. Ito nga at meron ako ditong dalawang tilata nga ng tuna. Flakes in oil ang flavor nga nito at maanghang nga rin. Kung gusto naman ninyo ay hindi maanghang ay po pwede naman yun. Basta lang pag gagawin nyo nga sisig ay kailangan flakes in oil ang kukunin yung flavor. Ito nga at sinimulan ko nang tanggalin yung pinakang sabaw nitong tuna. Sobrang anghang nga talaga naman itong sabaw nito kaya halos hindi ko nga kayang kainin. Hindi nga ako mahihilig kumain ng mga maaanghang na pagkain. Pero dahil sisig nga ito ay kailangan medyo may anghang at konting sipa nga itong ating iluluto. Ito nga tatapos ko na nga tanggalan ng sabaw itong ating tuna kaya sisimulan na rin natin ang ating pagluluto. Nagpainit na nga ako ng kawalit. Nung mainit na nga yung kawali ay nilagay ko na nga itong margarine at nung medyo natunaw na nga ay nilagay ko na nga yung bawang at sibuyas. Yung iba nga mga napapanood ko nagluluto na sisig ay hindi na nga ginigisa itong sibuyas at inilalagay na lang nila kapag luto na nga yung ating sisig. Pero dahil kakaiba nga ako ay charot. Gusto ko ginigisa muna yung sibuyas. E di nung magisa naman na nga yung bawang at sibuyas, e di inilagay ko na nga itong tuna. At ngayon na ilagay na nga natin yung tuna, ay gigisa-gisa lang natin muna yan ng kaunti. Hindi pa man nga siya nalulutong mabuti pero ang bango-bango na niya at sobrang parang ang sarap-sarap na. First time ko nga lang din magluto ng ganitong lutuin. Minsan na nga din tong napadaan sa aking Facebook. Kaya sabi ko nga gagawin ko din at gagayahin nga yung luto na ganito. Ito nga at inilagay ko na nga yung itlog at naglagay na nga rin ako ng konting seasoning at konting asin. Inilalagay ko na nga din yung dagdag pampasipang at tadyak dito sa ating nilulutong sisig. Malapit-lapit na nga rin itong maluto. At sa palagay ko nga ay mauubos at tataob na naman nga isang kalderong kanin dahil nga dito sa aking niluluto. Kapag ganito ba naman talagang iyong ulamin ay talagang mapaparami ka ng kain. Ito nga at hinalo-halo ko na para naman maluto mabuti itong ating itlog na inilagay. At pasensya na nga kayo sa ingay ng kambal ko mga kananay. Nakakondisyon kasi sila ngayon na maglaro at mag-ingay kaya ayan na naman at nagiging background na naman sila. At sa punto nga na yan ay malapit na nga talaga itong maluto. Kaya at ano pa nga ang ginagawa nyo at maghanda na kayo ng plato at mamaya-maya lang ay tayo kakain na. At eto na nga mga kananay, handa at ready to serve na nga itong ating tuna sisig. At hanggang dito na lang muna mga kananay. At kung nagustuhan nyo nga itong aking video ay huwag nyo kakalimutan mag-like at subscribe. I-follow nyo na rin ako sa aking Facebook page na Buhay Nanay. Yun lamang po. Salamat sa inyong panunood at nawa ay pagpalain tayo na ating Panginoon.